Mainit na pinag-uusapan ngayon ang posibilidad na tatakbo bilang senador si Pastor Apollo Kibuloy, ang kilalang leader ng Kingdom of Jesus Christ na ngayon ay kumakaharap sa patong-patong na kaso. Sa isang kamakailan na pahayag, inihayag ni Kibuloy ang kanyang intensyon na pumasok sa politika dahilan upang mas lalo pang uminit ang usapan sa social media. Marami ang nagtatanong kung ano ang kanyang magiging papel sa politika, lalo na't kilala siya sa kanyang kontrobersyal na personalidad at mga naging isyu sa batas, kapwa lokal at international. Bukod sa kanyang plano sa politika, ikinagulat ng marami ang inilantad ni Kibuloy kaugnay sa mga taong anyay traidor sa kanya. Ayon sa kanya, may mga kilalang individual na gumagawa ng mga lihim na hakbang para siraan siya, lalo na ngayon nagpaplano siyang pumasok sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Ang mga akusasyong ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa kanyang mga taga-suporta at mga kritiko, habang marami ang nagbabahala at nag-aabang sa mga susunod na hakbang ni Kibuloy. Nananatiling malaking tanong kung matutuloy ba ang kanyang kandidatura. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersya, sinasabing may solidong basehan ng taga-suporta si Kibuloy na maaaring magbigay sa kanya ng puwersa sa politika. Abangan namang susunod na ulat upang malaman ang tunay na plano ni Kibuloy at ang epekto nito sa darating na eleksyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pastor Kibuloy, baka merong siyang masasabi. Nalungkot ka ba? Natuwa ka o ano? Ay, syempre, sobrang masaya ako dahil isang katulad ni Pastor Apollo Kibuloy yung kailangan natin sa Senado. O kasi kaysa naman sa iba dyan na alam niyo na, meron dyan na ilang beses nang nakaupo pero hindi naman natin nakikitaan ng serbisyong totoo para sa bayan. Ito na siguro yung panahon para iba naman at isa dyan si Pastor ang kailangan natin. So bakit natin kailangan si Pastor, Jay? Sa tingin, sabihin mo kung anong na-experience mo. Unang-una siguro yung pagiging napakagaling niyang magturo ng magandang asal sa taong bayan at yung pinaka doon yung kung ano yung nakikita natin na magandang sa KOJC. At yun din siguro ang kailangan din natin dyan sa Senado kasi kadalasan kasi medyo alam mo yun, parang wala na sa ayos. Minsan pag nakakapanood tayo ng hearing parang pang simpleng tao na lang yung nakikita natin sa mga, hindi ko nilalahat ng senador pero may iilan kasi dyan na parang sangganon na lang na hindi mo malaman. No, hindi katulad nung may aral at talagang may paninindigan ang maano natin dyan sa Senado. Katulad yan ni Pastor. So ako, napakasaya ko nun. Nga sabi ko, pinost ko kaagad sa YouTube ko na sobrang saya ko na dahil tatakbo si Pastor Apollo Kibuloy. Yun. Actually, handa nga daw si Pastor excited nga ako kasi ini-imagine ko kung senador na si Pastor Kibuloy, isipin mo nagtatanong siya, siya na yung parte ng Senate inquiry, siya na yung nagtatanong. Naku, maraming magigisa. Napaka-importante nito kasi dahil minsan, alam mo, yung mga nagtatanong dyan sa Senate parang bagamat si Pastor ay hindi abogado. Alam ko magaling makakapagtanong ng maayos yan. Yan pa yung isa sa Kutsoli, sa kaabang-abang. Kung sakali man kung pala rin si Pastor, sana, no? Yun yung, alam mo yun kasi may mga ko kay Pastor na yung mga salita niya. Talagang alam naman natin parang si PRRD rin yan. Direct to the point din, diba? So, hindi siya takot sa sa debate. Gusto niya ng debate. Sinabi ni Atty. Tolentino kahapon. Talagang maraming mababasag, no? Kung sakali. May mga duwag pa naman. Meron mga naging presidente nga, hindi takot sa debate. No? Pero ewan ko natin ito sa Senado. Tingnan natin, sarap siguro kung tatanungan sila ni Lito Lapid. No, yung mga kung makakapasok pa kaya si Lito Lapid. Coach Oli, dugtungan ko yung sinabi mo yung pagdating diyan sa Senado. Kasi sa nakikita natin ngayon, parang karamihan sa mga nandiyan may mga personal na agenda
Mhm. Ito ang maganda kay Pastor Apollo Kibuloy. Wala na siyang kailangan para Wala sa na. sarili niya eh. Mm. 'Di ba? Nasa kanya na lahat. Nasa kanya na meron siyang napaka-unlad na na simbahan, mga obedient na mga miyembro, napakagagaling noong iniwanan niyang nagmamanage ngayon sa KOJC, yung kanyang mahuhusay na mga leaders, yung mga administrators niya. Meron silang mga negosyo in terms of pera, financial stable talaga sila. So dito mo makikita na kung bubutasan mo, wala kang mabubutas. makikita eh. Ang talagang pwede mo lang naman ibato sa kanya na mga issues, itong mga kaso na i-file sa kanya Na dismiss na na, dismiss na 4 years ago. Na hinalungkat lang. Na hinalungkat at na. binuhay lang. Oo, Coach Oli, ano masasabi nyo? Jay Guevara, doon sa statement ni Senator Rizon Tiveros na parang mahiya naman daw sana si Pastor Apollo Kibuloy dahil patong-patong daw ang kanyang kasong kinakaharap, nakuha niya pang tumakbo bilang isang Siguro, pwede bang ako muna sumagot syempre. dyan? Dapat, sinasabi mo muna yan kala Franz Castro. At yung iba pang mga tumatakbong senator at iba pang tumatakbong mga congressman dyan, may mga kaso din yan. Yung si Franz Castro nga, convicted eh. Bakit si Pastor convicted ba? Hindi naman Ngayon, kung yan ang gusto mong itanong, sabihin kay Pastor, mas maganda kung sabihin mo muna yun sa mga kasamaan mo. Para naman kahit papaano makitaan ka namin ng medyo neutral ka naman. Yun. Ako, dapat ikaw nga ang mahiya eh. Ito si Risa. Kasi, bakit di mo sinabi yan kay De Lima? Di ba? Nakakulong nga siya eh. May Kaya kaso double rin standard. Sinuportahan niya rin siya. yun. Sinuportahan niya yung coach. Di ba? Double standard ka. Yung mga sinasabi mong yan, nakakahiya yan. Actually, sunog na sunog ka dyan. Halatang halata na dapat kasi ang batas, walang pinapanigan. Ito naman ay hindi sa batas dahil legal namang tumakbo. Pero pag tiningnan mo, dapat pag may komentaryo ka, natatama sa isang tao, dapat Malinis. pwede rin sa iba. Oo. Kasi, sasabihin mo, nakakahiya naman si Pastor. Bakit naman si De Lima? Hindi mo kinahiya. Sabi nga ni Jake, pre-nomote mo pa. O di anong klase kang tao? Ibig sabihin talagang ito si Senator Rizon Tiveros, walang kwenta talaga yung committee hearing niya tungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Unang-una sa lahat kasi nga hindi siya gitna eh. Dapat ikaw pagka nag-conduct ka ng investigasyon, kailangan wala kang pinapanigan. Pero dito, makikita mo na galit lang talaga siya kay Pastor kasi Kaya niya sinabi ni ginagawa. Jay Guevara, marami namang mga tumatakbo dyan na may mga kaso din, mas matindi pa. Kasi yung iba, ang mga kaso sa ombudsman, mga korupsyon, di ba? Yung iba dyan, yung tumatakbo nga na mayor sa Albuera Leyte, self-confessed na, na drug lord. Self-confessed, umamin siya, na dati siyang drug lord. At nakulong. At nakulong, at tumatakbo pa. Ito pa, yung kanilang testigo na si Bicoy, tumatakbo rin senador yan. Di ba? Testigo nila yan. Di ba? Yan yung kung matatandaan ninyo, yung naka-black lang, yung hindi nakikita yung mukha, nagsasalita, at sinasabi na si PRRD ay ganito, ay ganyan, tumatakbo rin ngayon. Napakarami rin ikinakaso sa mamang yun. So hindi natin na talagang alam kung ano ba talaga to si Rizon Tiveros. Unang-una sa lahat, si Pastor Apollo Kibuloy may resibo. Ikaw, ano na ba ang may pagmamalaki mo? Hindi, baka takot lang yun kung sakali magkasabay sila sa Senate. Magkakabakbakan sila dyan. Baka walang masagot to si Risa. But alam naman natin, yung purpose talaga ni Risa, una pa lang yan lang nagpalaki. Wala naman talagang kaso si Pastor na hinalungkat lang, nagsimula lang yan doon kila di ba? Kila Eric, tapos napunta na sa SMNI, tapos nagpatawag na siya, di ba? Yun lang. Against lang siya. Nagsimula talaga yan, Coach Oli, doon sa kanyang Senate inquiry. Kasi doon binuhay nung magaling nating DOJ Secretary na kapatid ng kakapanumpalang na DILG Secretary na si dating Governor Remulla, na si Boying Remulla, na binuhay lang yung mga kaso na matagal nang na-dismiss. Tapos, dinala pa dito, dinagdagan pa. Parang sinabi lang ganito Bagamat hindi naman exactly ganito nangyari, parang sinabi, sige itanim mo lang yan, Risa, yung buto na yan, yung Senate hearing na yan para kay Pastor, kami nang bahala. Siya nagtanim ng buto para idiin si Pastor Kibuloy. Tinanim niya, tapos pinalo up ng iba hanggang sa lumaki na ng
So alam natin yung karakas na flyer kung galawan ni Risa. Tsaka kahit naman siya, meron din namang kinakaso sa kanya. Ano yun? Yung witness tampering, remember? Dahil meron siyang yung testigo noon dyan sa Senado na di umano, although available naman yan sa Google, na issue na yan sa kanya before, nung panahon ni PRD, na siya inireklamo for witness tampering dahil nga yung mga testigo na ginagamit nila para pabagsakin ng administrasyon ni PRD before, naging malaking issue na noon. And so on and so forth. Meron pa nga yung ibinabato sa kanyang issue sa PhilHealth. Di ba? Hindi rin po kayo malinis. Pero ito masasabi ko sa inyo, kahit anong kalkal ninyo, wala kayong mahanap na bagahe kay Pastor Apollo Kibuloy bukod dyan sa itinatanim yung mga kaso sa kanya. Pero bago yan, Boss Dada, yung bago natin yung ating guest ngayon, no? Gusto kong mapuna kay Risa lang na takot na siya agad. Takot, siguro alam niya na mananalo si Pastor Kibuloy. Talagang winnable eh. Baka nga mag-number 1 pa yan si Pastor eh. Kasi tandaan natin, hindi lang siya nasasama sa survey. Ngayon, posible na mag-number 1 yan. At ang number 1, alam ko sa mga survey si Erwin Tulfo. Pero magbabago pa yan, lalo't dinidiin niya si BP Sara. Baka si Pastor pa mag-number 1, ako delikado. Sana. Pero nakikita mo naman, kanina lang may nabasa ako sa Facebook, sa social media na kina-question yung COC ni Pastor Apollo Kibuloy dahil daw parang yung partido doon ay idinideny yung pirma. Hindi daw sila ang pumirma doon. Mamaya, din natin yan, kaklaruhin din natin doon sa ating guest dahil giguest natin mamaya yung spokesperson ng COMELEC pero wala pa yata siya ngayon. Kaya lahat i-reserve natin yung mga tanong natin sa kanya tungkol sa yung mga COMELEC issues. Pero yung katulad ng sinasabi mo, medyo kabado yata talaga sila. Kabado sila. Kasi, tinan mo Coach Oli, noong panahon, pumupunta yan kay Pastor Kibuloy, lahat yan. Para lang humingi ng tulong para i-promote or i-endorse sila. Or bigyan sila ng basbas. Imaginein mo, si Pastor Apollo Kibuloy, siya na mismo yun. So yung mga dating lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong, yung tulong na kailangan nila kay Pastor, mantakin mo na kay Pastor Apollo Kibuloy na yun. Hindi ba? So napakarami pa, pero babalikan natin yan mamaya. Kasama po natin ngayon si Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng COMELEC. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po at magandang gabi din po sa lahat ng ating punta ka sa baybay. Naku po, palagay ko po, masasabi kong ito na po yata yung pinaka maingay, sinasabi na most anticipated na 8 araw ng pagpa-file ng COC. Sir, ano po masasabi niyo doon? Tama nga po kayo, no? Nabalot nga po ng medyo fiesta atmosphere at nakakatuwa rin naman po at dun po sa mga filing of COCs namin sa lahat ng venue, naging generally peaceful naman po, maayos, nairaos po ng malulahati ang pagtanggap ng mga COCs at ngayon nga po, simula bukas ay inaasahan na rin namin na lahat ng COCs na tanggap sa iba't ibang panig ng bansa ay darating na po dito po sa COMELEC po sa main office. So compared po noong nakaraang pag-file ng COC noong 2021, paano po, kamusta po yun? Mas okay po ba ngayon? Mas organisado kaysa noong nakaraang filing ng COC? Kasi noong nakaraan, kasama ang presidente, ano po? Tama po. Nakita po namin na mas maayos po na ilatag ang ating mga panuntunan, mas maayos din napatupad po yung mga bago nating regulasyon. Pati rin po yung paglilimita ng pagpasok sa tanggapan namin. Siguro po for purposes of comparison lang, para sa mga senador po ang tinanggap namin as received po ito. Noong 2019 ay umabot sa 153. Noong 2022 po umabot sa 176 at ngayon po para sa 2025 elections umabot po sa 184 ang natanggap po namin kabuuang mga certificates of candidacy. Para naman po sa party list groups, noong 2019 po, ang tinanggap po namin certificates of nomination ay umabot po sa 185. Noong 2022, yan po yung pinakamarami, 270 yung mga tinanggap namin contents. At ito pong 2025, medyo bumaba po ng konti, 190 po. Attorney, may nakapagsabi sa akin, hindi ko lang alam kung totoo, na pwede pang humabol. Kasi halimbawa, bago isip ko, magpa-file ako, pwede pa? Hindi na po, wala na po. Ito nga po yung bagong patakaran ng COMELEC na kung meron man po magbabago isip, sabihin na po natin na mag-withdraw, papahintulutan po yan. Pero yung substitution po niya ay hindi na po papayagan. So pwede po mag-withdraw, maalis sa listahan,
pero hindi na po papahintulutang mapalitan dahil po yung merong substitution on account of withdrawal ay hanggang October 8 lamang po pinahintulutan. Okay, pero pwede pa rin magtatanggal yung tinatawag nating mga kino-consider na nuisance candidates? Ay opo, pwede pa po dahil talaga naman kung merong magsasampa ng kaso at mapapatunayan na nuisance candidate ay maaalis po yan. Yun din pong mga may question sa mga qualification, yung age, yung citizenship, yung residency, yun pong pagiging registered voter, yung literacy requirement. Kung merong magsasampa ng petition to cancel COC, ay maaari din po matanggal po yan kung mapapatunayan na hindi kwalipikado. And lastly, yung pong mga napatawan po ng mga disqualification rulings, yung may mga perpetual disqualification, yung may na-adjudge sa disqualified na immediate executory, ay maaari pong masampahan ng petition for disqualification kasama na yung mga lalabag pa sa mga batas panghalalan later on. Pero attorney, ang sabi ninyo kung masasampahan ng kaso o may magrereklamo or may magpipetition. Pero ibig sabihin kung walang nagreklamo, lusot yan kahit na makikita. Kasi may ang daming kandidato na talaga namang walang kakayanan. Isipin mo, tatakbong senador. Ni wala ngang pera para mag-ikot ng Pilipinas eh. Yung mga tipong ganon, yung alam natin na talagang wala talagang planong manalo. May ibang pakay. No? So, ibig sabihin, basta walang magreklamo, kasi dami ako nakikita eh. O basta walang nagreklamo, shoot na yon. Hindi naman po sa ganon. Dahil may kapangyarihan po ang COMELEC pagdating po sa nuisance candidate for senator na magsariling filing po, motu proprio, ng petition to declare as nuisance candidate. May kapangyarihan din po ang COMELEC dun sa mga nahatulan na talagang final and executory decision na disqualified, nagkamitin po yung administrative cancellation. And by the way po, para mas karagdagang kaalaman, yung po sa dalawang kaso ng Norman Cordero Marquez versus Commission on Elections, sabi ng Korte Suprema, hindi na daw po dahilan para maging nuisance candidate yung isang taong walang sapat na finances, walang political machinery, walang political party, o di kaya po hindi kilala o sikat sa lipunan. Hindi daw po yan sapat na basihan para madeklara na nuisance candidate ang isang kandidato. So kung hindi po yun ang mga dahilan, ano po yung mga dahilan para makonsider ka na nuisance candidate? Una po sa lahat, yung walang katotohanan o walang bona fide intention na tumakbo doon sa posisyon na talagang pinailan niya po ng COC. Isang nakikita na rin po namin ngayon. Halimbawa po, nag-file siya ng COC sa para pagka-senador. Ngunit yung mga ipinapangako niyang gagawin niya, parang hindi naman trabaho ng pang-senador. So sabi namin po, baka mukhang hindi niya lubusang nauunawaan yung trabaho ng posisyon na kanyang ina-aspire. Secondly, yung ikalawang klase po ng nuisance candidate, yung mas masama na nakikita namin. Yung pong ang intensyon, makiri ng election, lokoy ng halalang, gawing katatawanan tayo, kasama na yung pang-aagaw ng lehitimong boto dahil po ang kanyang pangalan, gagamitin pangalan, katunog, spelling ng isang lehitimong kandidato. So yan po ang dalawang uri ng mga nuisance candidates. Halimbawa, attorney, yung gusto mo lang makilala, halimbawa may negosyo ka, or vlogger ka, gusto mong lumakas yung iyong views. Personal agenda. O, di ba? Kasi pag tumakbo ka nga naman, siyempre, nakikilala ka may media mileage din yan. So, yung ba ay pwede? Ay, opo, pwede po yan. Yan po yung sinasabi ko kanina na walang bona fide intention na tumakbo sa halalan. Ang gusto lang, gawing makiri ang eleksyon o kasampapanin yung ating po mga proseso. Yan, nuisance candidate din po yan. Thank you, Attorney. Attorney, magandang gabi. Jay Guevara nga po pala. Tanong ko lang, Attorney, ano pong nung nakaraang taon, ano po ba mas maraming tumakbo na bilang senador at congressman? Yung nakaraang taon po ba o ngayon? Kasi parang parang sobrang dami na ho ngayon, parang nakakagulat na ultimong vlogger, ultimong parang ang dami na nilang nagkaka-interest na maging senador, maging congressman. Ano po bang mas marami, yung ngayong taon or nung nakaraan? Kung ang pinag-uusapan po natin ngayon yung natanggap ng mga COCs ay pinakamarami po ngayon. Pero tandaan nga po natin, hindi pa po kagad kasi isang bagay po yung magsumite ng COC, isang bagay din po yung pagtanggap ng COMELEC dahil hindi naman po kami pwedeng magtanggi sa pagtanggap. Ministerial po ang duty namin ayon sa Section 76 ng Omnibus Election Code. Pero hindi ibig sabihin na nagsumite ka at tinanggap ng COMELEC ay automatiko lehitimong kandidato ka. Kaya nga po ito yung pagkakataon na sabihin natin may mga proseso, merong mga masasampahan ng kaso at kailangan po itong madesisyonan ng COMELEC. Ayon po kay Chairman Garcia, lahat ng kaso na yan ay dedesisyonan sa division level itong Oktubre. At kung meron pa pong aapela sa pamagitan ng motion for reconsideration, tatapusin nila sa Commission and Bank by November nang sa gayon po
by December, hawak na po natin ang isang malinis na final list of candidates at nang sa gayo makapag-imprenta na rin po kami sa balota. Yun. At attorney, pahabol ko na lang kasi may tanong dito sa live na gaano po daw may 100% na sure ball ang magiging ngayong taon kaysa listahan. Kailan mo-finalize yung listahan ng mga yung mailalagay na sa balota ng mga yun. So po, gaya nga po ng nasabi ko kanina, kasi po ang variable naman po dyan talaga, dati po kaya tayo nagtatagal, yung nag-withdraw, tapos biglang may papalit, nawala na po yan sa bago nating panuntunan. Ikalawa po, na nakikita natin problema, yun nga pong pagpa-finalize dahil may mga kaso pa na pending. Ngayon po, dun sa pamamagitan ng pangako ni Chairman Garcia, talaga pong tatapusin nila ng pilit itong Oktubre at Nobyembre lahat ng kaso. At kung merong mga aakyat sa Supreme Court, ayon naman po sa rules ng COMELEC, may 5 araw lang para makakuha ng TRO. Kung sa loob ng 5 araw ay hindi nakakuha ng TRO, i-implement ng COMELEC ang desisyon. So talagang inaasahan po namin by December po, mapa-finalize natin ang listahan at by December rin, agad, masimulan po natin ang pag-iimprenta ng balota. Pag nangyayari po yan, pinakamaaga po ito sa history ng automated elections ng pagkaka-imprenta natin ng balota. Matanong ko lang din po, attorney, yung pong mga kandidato natin ngayon, di na lang natin papangalanan, pero meron tayong kandidato na questionable yung kanyang citizenship. Paano po natin i-address yun? Opo, gaya po nung nasabi natin kanina, kapag ang question po talaga ay age, citizenship, yung residency, yung literacy requirement, pati na rin po yung pagiging registered voter, ito po kasi yung minimum na qualifications talaga na sinasaad ng ating saligang batas, pati na rin ng batas pang-lokal na pamahalaan. Kailangan pong may magsampa ng kaso. So dalawa po yan, talagang kung meron pong question dyan, petition to cancel or deny due course sa COC. Ito yung qualification. On the other hand, kung meron naman po talagang nahatulan na disqualified, meron po kasi tayong mga kaso na nagkakaroon penalty ng disqualification. In fact, yung perpetual disqualification to hold public office, kailangan naman po ang isang pa po dyan ay petition for disqualification. So ito po yung dalawang kinakailangan na may magsampa ng kaso. Nang sa gayon, ang COMELEC po sa pagkakataong ito, tumayo bilang korte, mag-establish ng facts sa pamamagitan ng ebidensya at magkaroon ng ruling ng ayon sa batas. So yan po yung ating mga proseso. So ganun din ba yung proseso, attorney, kung halimbawa yung isa namang senatoriable ay nahatulan naman ng guilty sa isang kaso? Ganun din po ba ang proseso? Opo, kasama rin po yan kasi hanggat hindi nagiging final and executory. Pero ito nga po yung sinasabi ko, yung ika-4 na kapangyarihan ng COMELEC na nakikita namin na parte ng kasong ito. Pagka meron po talagang nahatulan na siya ay perpetually disqualified. Bilang parte po kasi ng gobyerno, obligado ang COMELEC na kapag mga desisyon ng korte, ng tribunal, kasama po kami sa tagapagpatupad niyan. Kung executory na po yung decision na yan, kasama po yung ipapatupad at doon po papasok yung administrative cancellation po ng ating mga COC. So meron din pong kapangyarihan ng COMELEC on its own kung meron na po talagang isang desisyon na executory. Sir, patungkol naman po doon sa kumakalat ngayon sa social media na tila mo kina-question po yung pag-file ng COC ng butihing Pastor Apollo Kibuloy. Meron po yatang kino-question yung partido, yung nakapirma po doon. And pakipaliwanag nga po, ano po yung issue tungkol dyan? Opo, ito naman po yung parte ng COMELEC Law Department po na mag-evaluate ng mga ating mga COCs at CONA na tinanggap. Una po, nasa rules din po natin, Resolution 11045, na dapat mag-submit ng specimen signatures yung mga political parties na para mapatunayan ng Law Department, authorized ba talaga silang mag-nominate ng mga kandidato. So ganito po yan. Kapag ang isang CONA ay tinanggap, later on, ito po, nagsisimula na po sila ngayon, tinitignan po nila, nag-match ba yung specimen signature? Tama ba yung CONA o yung Certificate of Nomination and Acceptance na tinanggap? At kung makikita po na talagang magkaiba o hindi nag-match doon sa yung pumirma, yung pangalan, yung signature, yan po magkakaroon ng question sa CONA. So ano po ang mangyayari kung sakaling dumating sa puntong talagang lumalabas hindi authorized o kaya hindi pirma ng authorized na tao yung nakapirma doon sa CONA? Maari pong maging independent candidate. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!